Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kasama namin sa bawat paglalakbay ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang kwentong susubok sa ating mga puso at paniniwala. Sabi nila, bawat isa sa atin ay may sinusunod na mapangguhay, isang landas na tayo mismo ang gumuhit, isang pangarap na matagal na nating inaasam. Pero paano kung isang araw, sa isang iglap, may biglang lilitaw na isang hindi inaasahang liko? Paano kung ang tadhana pala ay may ibang plano para sa iyo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alena. Konting-konti na lang, Ate Jules. Isang pirma na lang mula sa embassy. At sa wakas, makakahinga na rin ako ng maluwag. Nakanggiting sabi ni Alena sa kausap niya sa video call. Nasa screen ng kanyang laptop ang muhangang matalik niyang kaibigan na si Jules, na 3 taon nang naninirahan sa Toronto, Canada. Nakabalot ito sa makapal na jacket, ngunit kitang-kita pa rin ang pananabik sa mga mata. I can't wait, Lena. Inayos ko na yung isang kwarto dito sa apartment ko para sayo. Naku, magugustuhan mo dito. Oh, malamig, pero ang ganda. At higit sa lahat, malaya ka. Malaya. Napangiti si Alena sa salitang iyon. Iyon, ang salitang nagpapalakas sa kanya sa loob ng 5 taon, 5 taon ng pag-iipon, pag-aaral, at pag-aasikaso ng sandamakmak na papeles, ang kanyang pangarap na Canada. Ang kanyang tiket palabas sa buhay na sa tingin niya ay matagal nang nakakulong sa nakaraan. Salamat, Ate Jules. Utang ko sa'yo to. Ano ka ba? Basta, bilisan mo na diyan ha. See you soon. Nang matapos ang tawag, huminga ng malalim si Alena at sumandal sa kanyang upuan. Tinignan niya ang paligid ng kanyang maliit na kwarto. Ang mapader na puno ang sticky notes, mapaalala, mga deadline, malistahan ng gagawin. Ang lahat ng iyon ay malapit ng matapos. Malapit na niyang marating ang dulo ng kanyang pinagpaguran. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Alena, anak, may naghanap sa'yo. Taga-courier service do. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang yumaong ina na siyang nag-alaga sa kanya mula nang maulila siya. Kumunot ang no ni Alena. Courier? Wala naman po akong inaasahang delivery ngayon. Mukhang importante, anak. Naka-uniforme pa at may dalang parang folder. Nakibit balikat si Alena at lumabas ng kwarto. Sa may sala, isang lalaking naka-uniforme nga ang naghihintay. Hawak ang isang malaking brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm sa Maynila. Ang bigat sa pakiramdam. Parang hindi lang papel ang laman niyon. Miss Alena Reyes? Tanong ng lalaki. Ako nga po. Pakipirmahan lang po dito. Inabot nito ang isang electronic device. Matapos pumirma, iniabot sa kanya ang envelope. Malamig ang papel sa kanyang nga daliri. Kinabahan siya nang hindi niya malamang dahilan. Salamat po, sabi niya. At isinara ang pinto. Ano yan? Anak, usisang ang kanyang tita Elena. Hindi ko po alam, tita. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Umupo sa kama at tinitigan ang envelope. Pangalan niya ang nakasulat. Malinis at formal ang pagkakasulat. Dahan-dahan niyang sinira ang selyo. Sa loob, may isang makapal na dokumento. Ang pahinga niya tila ninakaw nang mabasa ang mga unang salita sa pinakaibabaw na papel. Republic of the Philippines. National Statistics Office. At sa ibaba nito, sa malalaking letra, Certificate of Marriage. Nagsimulang manginig ang kanyang makamay. Impossible. Nakakamali lang silang ang pinadalhan. Hindi ito para sa kanya. Ngunit naroon ang pangalan niya, malinaw pa sa sikat ng araw. Party of the first part. Alena S. Reyes. At sa tabi nito, ang pangalan ng isang lalaking hindi niya kilala, ngunit ang apelyido ay pamilyar sa buong probinsya ng Marilag. Party of the second part. Mateo D. Valderrama. Sa ilalim ng pangalan nito, may nakasulat na posisyon. Municipal Mayor.
San Isidro, Marilag. Ang mundo ni Alena ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Kasal? Siya? Kanino? Sa isang politiko? Sa isang mayor? Ang kanyang pangarap. Ang Canada. Ang 5 taon ng kanyang buhay. Ang lahat ng iyon ay biglang parang salaming nabasag sa sahig, nakapira-piraso sa isang iglap. Hindi to totoo. Bulong niya sa sarili. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang tita Elena, kahit na alam niyang nasa labas lang ito ng kwarto. Nang sagutin nito ang tawag, narinig niya ang pamilyar na boses. "Hello Lena, bakit ka tumatawag? Nasa sala lang ako." "Tita," nabasak ang boses ni Alena. "Anong ibig sabihin nito? Bakit may papeles dito na nagsasabing kasal ako?" Isang nakabibinging katahimikan ang sumagot mula sa kabilang linya. Ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. "Tita, sumagot po kayo. Ano to?" Sigaw na ni Alena, hindi na napigilan ang maluhang namumuo sa kanyang mamata. "Alena, anak." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang tiyahin, isang tunong ang pagsuko at pagkakasala. Matagal na yan. Isang kasunduan, isang pangako. Anong kasunduan? Anong pangako? Para sa kinabukasan mo, Alena. Ginawa namin to para sa'yo. Iyon na. Ang masalitang iyon ang kumumpirma sa lahat. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang katotohanan ng matagal nang inilihim sa kanya. Isang katotohanan ng sumisira sa lahat ng kanyang binuo. Ang galit ay biglang pumalit sa kanyang pakabigla. Isang nag-aalap na galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ibinaba niya ang tawag. Dinampot niya ang certificate of marriage, ang papel na sumisimbolo sa kanyang biglaang pagkakakulong. Tinitigan niya ang pangalan, Mateo de Valderrama. Isang estranghero ang nagmamay-ari ngayon ng kanyang kalayaan. Sa isang marahas na galaw, pinunit niya ang papel, muli at muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito sa kanyang makamay. Tumayo siya. Nanginginig sa galit, ang mga mata ay nagbabaga. "Mayor o presidente pa siya, wala akong pakialam." Sigaw niya sa kawalan. Ang boses ay punong determinasyon at put. "Pupuntahan ko siya at ipapakain ko sa kanya ang mapapel na to." "Mayor, kailangan na po nating maaprubahan ang budget para sa bagong wing ng San Isidro General Hospital. Congressman Romero is blocking it again in the council." Seryosong paliwanag ni Lito, ang kanyang tapat na chief of staff, habang nakatayo sa harap ng malaking mesa ni Mateo. Napahilot si Mateo sa kanyang sentido. Ito na naman sila. Anumang proyekto na magpapabango sa pangalan niya bilang mayor, sisirain at haharangin ng kanilang katunggali sa politika. Hindi na bago, pero nakakapagod pa rin. Anong rason niya ngayon, Lito? Tanong ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang lamesa. Masyado daw pong magastos. Pwede naman daw i-renovate na lang ang luma. Alam naman nating hindi na kaya ng renovation lang, Mayor. Parang tinatapalan lang natin ang butas sa barkong palubok na. Bumuntong hininga si Mateo. "I know. Set a meeting with the hospital director and the budget committee this afternoon. Ako na mismo ang kakausap sa kanila. We need to find a way." "Sika po, Mayor." Akmang tatalikod na silito nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ang opisina ni Mateo. Hindi katok, kundi tula na halos ikayaning ang hamba. Sabay silang napalingon ni Lito. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Ana, na namumutla at halatang hindi alam ang gagawin. "Mayor, pasensya na po. Sinubukan ko po siyang pigilan pero..." Bago pa man matapos ni Ana ang kanyang sasabihin, isang babae ang dumaan sa gilid niya at pumasok sa loob ng opisina na parabang pag-ari niya ang lugar. Napatayo si Mateo. Ang babae ay may katangkaran, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ang simplang maong na pantalon at puting t-shirt. Ngunit ang simple niyang kasuotan ay kabaliktaran ng
ekspresyon sa kanyang muha. Ang kanyang mga mata, na may bahagyang pamumula sa gilid na parang galing sa pag-iyak, ay nag-aalap ngayon sa matinding galit. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa isang iglap, napako ang tingin ni Mateo sa babae. May kung anong pamilyar sa mukha nito, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Bago pa man siya makapagsalita, itinaas ng babae ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay mapira-pirasong papel at sa isang marahas na galaw, ibinato niya iyon sa ere. Ang maputing pirasong papel ay parang niya dahan-dahang nahulog sa sahig ng kanyang opisina. Ang ilan ay dumapo pa sa kanyang mesa. Ano to? Sigaw ng babae. Ang boses niya ay nanginginig ngunit punong tapang. Ano ang karapatan mong gawin to sa buhay ko? Nakatinginan sina Mateo at Lito. Si Ana naman ay nanatiling nakatayo sa may pinto, hindi makagalaw. Huminga ng malalim si Mateo, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Bilang politiko, sanay na siya sa mga komprontasyon. Ngunit ito, iba ito. Personal ang dating. Miss, I think you're in the wrong office, mahinahon niyang sabi. Lumapit ang babae sa kanyang mesa. Idinikit ang dalawang palad dito at bahagyang yumuko. Ang mukha nila'y ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy ni Mateo ang banayad na amoy ng shampoo mula sa buhok nito. Isang amoy na hindi bumagay sa bagsik ng kanyang tingin. Wrong office. Ikaw si Mateo Valderrama, hindi ba? Ang kagalang-galang na mayor en Negram San Isidro. Ang bawat salita ay puno en Negram sarkasmo. At ako naman si Alena Reyes. Ang babaeng hindi mo kilala, pero pinakasalan mo ng walang pahintulot. Alena Reyes. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Mateo. Siya ang babae mula sa kasunduan, ang asawa niya sa papel na matagal nang sinasabi sa kanya ng kanyang lola Elvira. Akala niya ay may ilang linggo pa bago nila kailangang harapin ang problemang ito. Nakamali siya. Lito, Anna, please give us a moment. Utos ni Mateo, hindi inaalis ang tingin kay Alena. Agad na tumalima ang dalawa at isinara ang pinto. Ngayon, silang dalawa na lang ang nasa loob ng malawak na opisina. Ang tanging maririnig ay ang kanilang pahinga at ang tahimik na ugong ng aircon. Maupo ka, Miss Reyes, sabi ni Mateo, itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Huwag mo kong tawaging Miss Reyes na para bang hindi mo alam ang buong pangalan ko. Giyit niya, at hindi ako upo. Nandito ako para sabihin sa iyo na kakanselahin mo ang pekeng kasal na to. Ngayon din, sumandal si Mateo sa kanyang silya. Pinakrus ang mabraso sa dibdib. Hinubad niya ang maskara ng pagiging politiko at tinitigan ito bilang isang taong bigla na lang din ginulo ang buhay. Look, Alena, sinadya niyang gamitin ang unang pangalan nito. Wala rin akong kaalam-alam sa bagay na to hanggang ilang buwan lang ang nakalipas. Katulad mo, hindi ko to ginusto. Kung hindi mo to ginusto, edi madali lang pala. Pumirma ka sa annulment papers tapos ang usapan. Makakaalis na ko sa impernong to at may pagpapatuloy ko na ang buhay ko. Napangiti si Mateo ng mapait. Kung ganun lang sana kadali, hindi yan ganun kasimple. Sabi niya, ang biglaang pekfang annulment, lalo na't bagong upo ako bilang mayor, ay magiging isang malaking eskandalo. The media will have a field day. Gagamitin yang nang makalaban ko para sirain ako. At sa proseso, madadamay ka. Ang pangalan mo, ang pamilya mo, lahat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alena. Ang purong galit ay nahaluan ngayon ng bahagyang pag-alala. May solusyon ako, pagpapatuloy ni Mateo. Isang paraan para mayos natin to ng tahimik. Para makuha mo ang gusto mong annulment ng hindi nagsasakripisyo ng kahit ano. Naningkit ang mga mata ni Alena. At ano yon? Tumira ka muna sa amin. Pansamantala, sa guest house sa loob ng property. We will live separate lives, of course. Pero sa mata ng publiko, kailangan nating ipakita na inaayos natin ang mga bagay-bagay. Habang sa likod ng makamera,
Inaasikaso ng nga abogado ko ang annulment sa pinakamabilis at pinakatahimik na paraan. Tumawa si Alena, isang tawang walang bahit ng saya. Tumira sa inyo. Nababaliw ka na ba? I would rather live in hell. This is the only way, Alena. Unless you want your face and your life story plastered on every tabloid in this country. Nanatiling tahimik si Alena. Nakikita ni Mateo ang pagtatalo sa kanyang isipan. Ang galit laban sa praktikalidad. Ang pangarap niya laban sa posibleng bangungot. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang marahan na katok ang narinig nila sa pinto at pagkatapos ay dahan-dahan itong bumukas. Isang matandang babae, nakasuot ng elegantang bestida at may dalang aura ng kapangyarihan ang pumasok. Ang kanyang buhok na puti na ay nakapusot ng perpekto. Ang kanyang nga mata, kahit may edad na, ay matalas at mapanuri. Ito ang kanyang lola Elvira. Ang arkitektong lahat ng ito. Agad na lumipat ang tingin ng matanda mula kay Mateo papunta kay Alena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata. Mateo, apo, sabi nito sa isang boses na malamig at kalmado. Hindi mo man lang ba ipapakilala sa akin ang iyong asawa? Tumingin ito ng diretso kay Alena. Welcome home, Hija. Matagal kitang hinintay. Nakatayo si Alena sa harap ng dambuhalanggit na bakalang mansyon ng Ngafaldrama. Sa likod niya, ibinababa ng driver ni Mateo ang kanyang nag-iisang maleta. Ang tanging dala niya ay ang nga damit at gamit na kakasya sa isang linggo. Iyon lang ang pinayagan niyang dalhin. Sa isip niya, hindi siya turista, hindi siya panauhin. Isa siyang bihak, at ang pagdadala ng maraming gamit ay parang paksuko na rin. Ma'am Alena, tulungan ko na po kayo. Isang kasambahay na may edad, si Manang Celia, ang lumapit sa kanya na may ngiti, ngunit umiling lang si Alena. Huwag na po, kaya ko na. Hinila niya mismo ang kanyang maleta papasok. Bawat hagbang sa malawak na hardin ay parang ang bigat. Ang mansyon sa kanyang harapan ay parang isang museo maganda, en grande, pero malamig at walang buhay, isang ginintuang hawla. Dinala siya ni Manang Celia sa guest house, isang mas maliit na bahay sa gilid ng property na mas malaki pa rin sa bahay na kinalakihan niya. Malinis ang lahat. Mamahalin ang magamit, ngunit para kay Alena, para lang siyang inilipat sa isang mas magandang selda. Nang maiwan siyang mag-isa, inilapak niya ang maleta at napaupo sa gilid ng kama. Napapikit siya. Konti na lang, Alena. Tiisin mo lang to, para sa Canada, para sa kalayaan mo. Isang katok sa pinto ang nagpamulat sa kanya, si Mateo. Nakatayo ito sa may pintuan. Hindi pumapasok, na para bang may isang hindi nakikitang linya na ayaw niyang tawirin. I trust the accommodations are acceptable? Tanong nito, ang boses ay formal at walang emosyon. Hindi sumagot si Alena. Tinitigan niya lang ito. Nagpatuloy si Mateo. Mag-usap lang tayo saglit para maging malinaw ang lahat. Tumayo si Alena. Sige. Anong mapatakaran sa kulungang to? Hindi pinansin ni Mateo ang pait sa boses niya. Una, malinaw na magkahiwalay ang buhay natin. Ito ang espasyo mo, ang mine house ang espasyo ko. Hindi tayo makikita maliban na lang kung kinakailangan. Mabuti, mabilis na sagot ni Alena. Pangalawa, huwag kang makikipag-usap sa kahit sinong taga-media. Kung may magtanong, ngumiti ka lang at sabihing no comment, ako na ang bahala sa kanila. Tumango si Alena. At pangatlo, at pinakaimportante sa lahat, sabi ni Mateo, at sa unang pagkakataon, may bahit ng pagbabanta sa tono nito. Kapag kailangan nating lumabas sa publiko, kapag may mga kamera, arte tayo, ningiti tayo. Magpapanggap tayong masaya, maliwanag, parang araw, Mayor. Sarkastiko niyang sagot. May idaragdag ka pa ba sa script ko? Isang ugat ang pumitik sa ni Mateo, ngunit pinigilan nito ang sarili. Tumalikot na lang ito
at nagsimulang maglakad palayo. Ang hapunan ay alas 7. Inaasahan kang lola ko, pahabol nito bago tuluyang maglaho. Ang hapunan. Iyon ang unang pagsubok. At hindi nga siya nagkamali. Ang hapunan sa mansyon ng Maga Valderrama ay parang isang eksena sa pelikula. Ang mahabang mesa na gawa sa narra, ang makubiertos na kumikinang, at si Doña Elvira na nakaupo sa kabisera na parang isang reyna. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng gakubiertos na tumatama sa plato. Kumusta ang biyahe mo, Hija? Basak ni Doña Elvira sa katahimikan. Mayos naman po, sagot ni Alena. Hindi tumitingin. Nagustuhan mo ba ang tinutuluyan mo? Opo. Mabuti. Iyon ang dating kwartong yumaong ama ni Mateo. Puno iyon ang magagandang alaala. Biglang nabilawkan si Alena sa kanyang kinakain. Ang ama ni Mateo, ang lalaking pumatay sa tatay niya. At doon siya pinapatulog. Ito ba ay isang pagkakataon lang? O isang uring ang malupit na paalala? Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng reaksyon. Ngunit nakayuko lang ito sa kanyang plato, na parabang wala siyang narinig. Matapos ang hapunan na parang walang katapusan, mabilis na nagpaalam si Alena para bumalik sa guest house. Pero sa kalagitnaan ng hardin, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa hapak. Napilitan siyang bumalik. Dahan-dahan siyang pumasok sa main house. Tahimik na. Siguro ay nasa mga kwarto na sila. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang maboses mula sa isang bahagyang nakabukas na pintong library. Boses ni Mateo at ni Doña Elvira. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya ng walang ingay. Kailangan mong kontrolin ang asawa mo, Mateo. Dini niyang sabi ng matigas na boses ni Doña Elvira, isa siyang mailap na kabayo. Kapag hindi mo hinikpitan ang renda, tatakbo yan palayo at sisirain ang lahat. Napakuyom si Alena ng kanyang kamao, isang kabayo. Ganun ang tingin sa kanya. Lola, hindi po siya isang bagay na kailangang kontrolin, sagot ni Mateo, at narinig ni Alena ang pagod sa boses nito. Tao siya, nasasaktan. Pag-ibig ba yan, apo? O awa? Tanong nga matanda. Huwag mong kalimutan, ginagawa natin to para protektahan ang pangalan natin, ang legacy ng pamilya. Siya ang susi, pero siya rin ang posibleng bomba na sasabog sa ating lahat. Kaya siguraduhin mong hindi siya gagawa ang kahit anong ikapapahamak natin. Hindi na niya tinapos pakinggan. Ang narinig niya ay sapat na. Ang nga salitang kontrolin, bomba, ikapapahamak. Kinumpirma nito ang lahat ng kanyang hinala. Isa lang siyang kasangkapan. Isang problema na kailangang pamahalaan. Mabilis siyang tumalikod. Punong galit. Nakalimutan na niya ang kanyang telepono. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Mateo na naglalakad sa hardin papunta sa direksyon ng guest house. Siguro ay tapos na ang pag-usap nila ng kanyang lola. Ito na ang pagkakataon niya. Nilapitan niya ito. Ang bawat hagbang ay mabigat sa galit. Mayor, tawag niya. Lumingon na si Mateo. Nagulat. So yun pala ang plano ninyo? Sigaw ni Alena, hindi na napigilan ang sarili. Ang kontrolin ako, para akong aso na kailangan itali. Kumunot ang nu ni Mateo. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka ng makmaang-maangan. Narinig ko kayo ng lola mo. Ako ang bomba na kailangan ninyong pakingatan. Hindi ba? Alena, you misunderstood. Wala akong pakialam. Lalo pang lumakas ang boses niya. Wala kayong karapatan. Hindi ako pag-aringan kahit sino sa inyo. Sa oras na makuha ko ang annulment, hinding-hindi niyo na ako makikita kahit kailan. Pwede ba? Hinaan mo ang boses mo. Pakiusap ni Mateo, lumingon-lingon sa paligid. Nasa labas sila, malapit sa gate. Bakit? Natatakot ka bang may makarinig sa katotohanan? Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, sa dilim ng gabi, may isang mabilis na kisap ng ilaw. Click. Isang tunog. Isang flash.
Sabay silang natigilan ni Mateo. Nanlaki ang kanilang mata. Ang galit sa mukha ni Alena ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagkadismaya naman sa mukha ni Mateo ay napalitan ng purong pangamba. Nanginig silang pareho, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa biglang realisasyon. May nakakita sa kanila at may kumuhang litrato. Kay Banket Hook? Nasa front page. Bagong mayor may problema sa asawa? Ibinaba ni Lito ang diaryo sa mesa ni Mateo nang may malakas na kalabo. Ang litrato ay malinaw, kahit medyo malabo dahil kinunan mula sa malayo at sa dilim. Ang galit na mukha ni Alena, ang mukha ni Mateo na punong pag-aalala lahat ay nakunan ng kamera. Isang perpektong larawan ng sigalot. Damit, bulong ni Mateo, habang minamasahe ang kanyang Sino ang may gawa nito? Hindi na kailangang hulaan. Mayor, sagot ni Lito na umupo sa silya sa tapat niya. Ang tabloid na to, pag-ari ng isang pinsan ni Congressman Romero. This is a deliberate political attack. Ito na nga ang sinasabi niya. Ang bangungot na pinipilit niyang iwasan ay nagsisimula ng makatoto. Isang linggo pa lang, si Alena sa San Isidro, pero ang eskandalo ay sumabog na. Tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang sekretarya niyang si Ana ang nasa kabilang linya. Mayor, si Congressman Romero po, nasa line 1. Gusto raw po kayong makausap. Nagatingginan sila ni Lito. Mateo sighed and picked up the phone. Romero. Isang tawang mapang-asar ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mayor Valderrama, binabati kita. Mukhang hindi lang pala budget ng bayan ang problema mo, pati pala budget sa bahay. Anong kailangan mo, Romero? Malamig na tanong ni Mateo, pinipigilan ang inis. Wala naman. Nais ko lang ipaabot ang aking simpatiya. Mahirap talagang pagsabayin ang trabaho at pamilya, lalo na kung ang pamilya mo ay magulo, sabi ni Romero na may din sa huling salita. Good luck sa pagpapaliwanag niyan sa mga botante mo. Ibinaba ni Romero ang tawag. Ibinaksa ni Mateo ang telepono sa lalagyan nito. He's enjoying this, sabi ni Mateo kay Lito. Gagamitin niya to para sirain ang lahat ng proyekto natin. He will paint me as someone who can't even manage his own household, let alone a town. Ano pong plano natin, Major? Napatingin si Mateo sa bintana ng kanyang opisina. Sa labas kung saan makikita ang plaza ng San Isidro. Malapit na ang anibersaryo ang pagkakatatak ng bayan. Ang taon ng pista. Isang malaking selebrasyon kung saan lahat ng mata ay nakatuon sa kanilang leader. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na desperado, mapanganib, at nangangailangan ng kooperasyon ng taong pinakaayaw makipagtulungan sa kanya. Lito, I cancel mo lahat ng appointments ko ngayong umaga. Kailangan kong umuwi. Pagdating ni Mateo sa mansyon, nabutan niya si Alena sa guest house. Nag-impake nga ang kanyang magamit pabalik sa isang maleta. Anong ginagawa mo? Tanong ni Mateo mula sa pintuan. Ano sa tingin mo? Sagot ni Alena, hindi man lang lumilingon. Alis na ako. Sabi mo ayusin natin to ng tahimik. Pero anong nangyari? Unang linggo pa lang, nasa diaryo na ko. Tapos na ko dito. Lumapit si Mateo at hinawakan siya sa braso para pigilan. Hindi ka pwedeng umalis. At bakit hindi? Hinarap siya ni Alena, ang ngamatay puno ng pahamon. Inabot ni Mateo ang diaryo mula sa kanyang likuran at ipinakita ito sa kanya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alena nang makita nito ang kanilang litrato. Ang galit ay napalitan ng pagkabigla at bahagyang takot. Kapag umalis ka ngayon, lalo mo lang patutunayan na totoo ang sinasabi nila. They will hunt you down, Alena. Hahalungkatin nila ang buwang buhay mo. Ang pangarap mong Canada, makakalimutan mo na yun dahil blacklisted ka na sa dami ng issue na ibabato sa'yo. Nabitawan ni Alena ang damit na hawak niya. Napaupo siya sa kama, ang mukha'y tinapan ng kanyang mapalat. Anong gagawin natin? Halos pabulong niyang tanong. Umupo si Mateo sa tabi niya.
pero may sapat na distansya sa pagitan nila. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya. Itong ganito hindi galit, kundi talunan. May isang paraan para patay ng isyong to, panimula niya. Sa Sabado, gaganapin ang anibersaryo ng San Isidro, ang pinakamalaking event ng taon. Lahat ng tao nandun. Lahat ng media nandun. Napaangat ng tingin si Alena. Naghihintay sa kanyang sasabihin. Kailangan nating pumunta doon nang makasama, sabi ni Mateo. Dahan-dahan, kailangan nating ipakita sa kanila na mali sila. Na ang litratong yan ay isang isolated incident lang. That we are a normal happy couple. Tumawa si Alena. Isang tawang punong ang pait. Happy couple? Mateo, gusto kitang sakalin sa tuwing nakikita kita. Paano tayo magpapanggap na masaya? Ito na ang pinakamahirap na parte. Dito niya kailangang ibaba ang kanyang pride. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alena. Ang pagod at bigat ng kanyang posisyon ay kitang-kita sa kanyang muka. Alena, hindi ko to hinihiling para sa sarili ko o para sa pamilya ko. This time, I'm asking you for the people of San Isidro. Kumunot ang no niya. Naguguluhan. May mga proyektong kailangan kong may pasa. Paliwanag ni Mateo, ang boses ay puno ng sinseridad. Isang bagong ospital. Mga scholarship para sa mga bata, mga programang pangkabuhayan. Kapag nasira ako dahil sa eskandalong to, lahat yun mawawala. Madadamay ang mga taong umasa sa akin. Hindi ko responsibilidad ang mayon, mahinang sagot ni Alena. Alam ko, pag-amin ni Mateo. Wala kang utang na loob kaninuman dito, pero nakikiusap ako. Isang gabi lang, isang gabi ng pagpapanggap. Pagkatapos nito, I promise you, gagawin ko ang lahat para pabilisin ang annulment kahit na anong mangyari sa karir ko. Nanatiling tahimik si Alena. Tinititigan niya si Mateo na parabang sinusuri niya ang kaluluwa nito. Nakita niya ang pagod, ang bigat. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Hindi ang politiko, hindi ang mayaman na falderama, kundi isang tao na tunay na nag-alala para sa kanyang nasasakupan. Bumuntong hininga si Alena, isang hininga ng pagsuko. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mamata ay seryoso at malamig. Sige, Mayor, magpapanggap ako. Nakita niya ang bahagyang paginhawa sa mukha ni Mateo, ngunit agad din itong naputol sa sunod na sinabi ni Alena. Pero tandaan mo to, pagkatapos ng gabing, yon, may utang ka sakin. Kahit ano, mabilis na sagot ni Mateo. Isang paliwanag, sabi ni Alena, ang boses ay matigas na parang bato. Ang totoong dahilan. Ang buong kwento sa likod ng kasal na to. Walang labis, walang kulang. Yan ang bayad sa pekengiti ko. Para kay Alena, ang pagpasok sa plazang San Isidro ay parang pagpasok sa isang entablado. Bawat ilaw mula sa mga poste na pinalamutian ng makukulay na banderitas ay parang isang spotlight na nakatutok sa kanya. Bawat pares ng matang bumabaling sa kanilang direksyon ay parang ma-audience na nakabang sa kanyang pag-arte. Relax, bulong ni Mateo sa tabi niya habang makahawa ang kanilang nga kamay. Ang init ng palat ni Mateo ay dumadaloy sa kanya. Isang init na hindi niya inaasahan. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, pero mas hinigpitan lang ni Mateo ang pagkakahawak dito. We need to make this look convincing, paalala nito sa mahinang boses. Wala siyang nagawa, kundi ang hayaan ito. Nakasuot siya ng isang modernong Filipiniana na pinili mismo ni Doña Elvira. Simple lang ito pero elegante, at bumagay sa suot na barong Tagalog ni Mateo sa unang tingin. Para talaga silang isang mag-asawang perpekto, isang magandang kasinungalingan. Habang naglalakad sila patungo sa entablado kung saan nakalaan ang kanilang upuan, hindi maiwasan ni Alena na mapansin ang reaksyon ng matao. Ang mabulungan ay napapalitan ng mangiti. Ang mamapanuring tingin ay nagiging mapakbati. Good evening, Mayor! Ang ganda naman pala ng misis ninyo. Mayor Teo, bagay na bagay po kayo.
Congratulations po sa inyo, Mayor, ma'am. Ngumingiti lang si Alena, isang ngiting dekahon na ilang beses niyang pinraktis sa salamin. Ngunit sa bawat pagbati, nakikita niya ang sinseridad sa mga matang ng taga San Isidro. Nakikita niya kung gaano nila kamahal ang kanilang mayor. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Mateo hindi bilang ang lalaking sumira sa kanyang napangarap, kundi bilang isang lider na tinitinggalan ng kanyang nakababayan. Salamat po, sagot ni Mateo sa lahat, habang ang braso nito ay nakaakbay sa baywang ni Alena, isang kilos na nagpapakita ng pag-ari at proteksyon. Nakaramdam si Alena ng kuryente sa pagdampingang kamay nito sa kanyang baywang, ipinagsawalang bahala niya ito. Parte to ang pag-arte, Alena, huwag kang magpadala. Nang makaupo na sila, lumapit sa kanila si Congressman Romero. Ang ngiti nito ay kasing peking sa kanya. Mayor Valderrama. And this must be the lovely Mrs. Valderrama, sabi nito, habang tinititigan si Alena mula ulo hanggang paa. I must say, a picture is worth 1,000 words, but seeing you together, it's quite a different story. Halata ang pang-iinis sa boses nito. Akmang sasagot si Alena nang unahan siya ni Mateo. Ngumiti si Mateo ng malapad. Of course, Congressman, you can't capture a lifetime of happiness in one single photo. Some things are best seen in person. Inakbayan niyang muli si Alena at hinalikan ito ng magaan sa sentido. My wife is a very private person. Hindi siya sanay sa atensyon. Natigilan si Alena. Hindi sa halik kundi sa paraan ng pagsasalita ni Mateo, ang galing nitong magpanggap, ang galing nitong magprotekta. Nawala ang ngiti sa mukha ni Congressman Romero. Bumati ito ng pilit at umalis. Salamat, bulong ni Alena, hindi makatingin kay Mateo. Trabaho ko yan, sagot ni Mateo. Nang magsimula na ang programa, inanunsyo ng MC ang isa sa mga pinakahihintay na bahagi ng gabi, ang Rigodon de Honor, isang tradisyonal na sayaw kung saan ang mga opisyal ng bayan at ang kanilang maasawa ang bida. Hindi ako marunong niyan, mabilis na sabi ni Alena, biglang kinabahan. Just follow my lead, sabi ni Mateo, habang tumatayo at inilahat ang kanyang kamay. Walang nagawa si Alena kundi tanggapin ito. Habang papunta sila sa gitna ng plaza, ang lahat ng mata ay nasa kanila. Ang musika ay nagsimula. Ang mga unang hakbang ay alanganin. Ngunit si Mateo ay isang magaling na gabay. Itinuturo niya ang bawat galaw sa pamamagitan ng banayat na pagpisil sa kanyang kamay at pag-akay sa kanyang baywang. Tumingin ka sa akin, bulong nito. Sumunod si Alena. Tumingin siya sa mamata ni Mateo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng tugtugin at ng mataong nanonot, parang nawala ang lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harap niya. Ang paranang paktitak nito. Ang maliit na ngiti sa kilid malapit nito. Habang umikot sila sa sali o musika, ang kanilang katawan ay makalapit. Ang kanilang mapahinga ay halos magkasabay. Naamoy na naman niya ang pamilyar na pabango ni Mateo, isang amoy na dati kinainisan niya pero ngayon ay parang nakakakalma. Sa isang bahagingang sayaw, kailangan nilang magpalit ng kapareha. Napunta si Alena kay Congressman Romero, nang umiti sa kanya ng may kahulugan. You're a good dancer, Mrs. Valderrama, and a very good actress, bulong nito. Ngunit bago pa man makasagot si Alena, bumalik na ang musika sa dating tempo at si Mateo na ulit ang kanyang kapareha. Hinila siya ni Mateo palapit sa kanya, mas malapit kaysa kanina. Anong sinabi niya sa iyo? Tanong ni Mateo. Ang boses ay may bahit ngang galit. Vala, pagsisinunggaling ni Alena. Huwag mo siyang papansinin, sabi ni Mateo. At huwag mo siyang hahayaang hawakan ka ng ganyan ulit. Natigilan si Alena. Iyon ba ay selos? Impossible. Parte pa rin ito energy pag-arte. Nang matapos ang sayaw, nakpalakpakan ang lahat. Ngunit si Alena ay parang nabingi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman.
Isang pakiramdam na mapanganib. Kilig. Bumalik sila sa kanilang upuan. Binitawan na ni Mateo ang kanyang kamay. Ang init ay biglang nawala. Bumalik sila sa dati. Dalawang estranghero na nagpapanggap. Ngunit may nagbago na. Nang matapos ang gabi at pasakay na sila sa kotse, tahimik lang sila. Ang ingay ng pista ay napalitan ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi na napigilan ni Alena. Mateo, tawag niya sa pangalan nito, hindi na Mayor. Lumingon nito sa kanya. Ang usapan natin, sabi ni Alena, ang boses ay halos pabulong. Ngayong tapos na to, sabihin mo na sa akin ang toto. Tumingin si Mateo sa daan, pagkatapos ay sa kanya. Ang mamata nito ay seryoso at malungkot. Huminga ito ng malalim, na parabang naghahanda para sa isang mahirap na pagamin. Oh, sasabihin ko sa'yo, oras na para malaman mo kung bakit talaga tayo ikinasal. Hindi sila bumalik sa guest house. Hindi rin sila pumasok sa main house. Sa halip dinala siya ni Mateo sa lugar na hindi pa niya napupuntahan sa loob ng mansyon, ang library. Amoy nga, lumang libro at kahoy ang sumalubong kay Alena. Ang silid ay malawak. Napapalibutan ng estanteng punong libro mula sahig hanggang kisame. Sa gitna, may dalawang malalaking leather na upuan na nakaharap sa isang fireplace na hindi naman nakasindi. May isang maliit na mesa sa pagitan ng ito. Maupo ka, sabi ni Mateo, habang isinasara ang malaking pinto sa kanilang likuran. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagbigay ng bigat sa buong silid. Tila ba ang anumang sasabihin sa loob ng kwartong ito ay mananatili dito magpakailanman. Umupo si Alena sa isang silya. Si Mateo naman ay sa kabila. Hindi ito umupo agad. Sa halip, kumuha ito ng isang botenga at dalawang baso mula sa isang maliit na bar sa gilid. Gusto mo? Alok nito. Umiling si Alena. Gusto kong malaman ang toto. Bumuntong hininga si Mateo. Ibinaba niya ang bote at baso at sa wakas ay umupo. Tinitigan niya ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang nahita. Ang kasal na to, panimulan niya, ang boses ay mababa at seryoso. Hindi ito isang simpleng kasunduan lang. It's a form of penance, isang pagbabayad pinsala. Kumunot ang nuni Alena. Pagbabayad pinsala para saan? Tumingin si Mateo sa kanya. At nakita ni Alena ang sakit sa mata nito para sa pagkamatay kang tatay mo, Alena. Isang malamig na hangin ang tila humampas sa buong katawan ni Alena. Ang pangalan ng kanyang ama na binanggit mula sa bibig ng lalaking ito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Anong kinalaman ninyo sa pagkamatay ng tatay ko? Nanginginig niyang tanong. Ang tatay ko, sabi ni Mateo, nahihirapang bigkasin ang nasalita. Ang yumaong ama ko, si Antonio Valderrama. Siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang tatay mo. Natigilan si Alena. Ang alam niya, ang alam ng lahat, ay naaksidente ang kanyang ama. Isang gabi, habang umuwi mula sa trabaho, bumangga ang sinasakyan nitong tricycle sa isang puno. Dead on the spot. Iyon ang kwento. Hindi ko maintindihan, bulong ni Alena. Aksidente ang nangyari sa kanya. Umiling si Mateo. Hindi, iyon ang pinalabas na kwento. Ang toto, may isa pang sasakyan na involved sa aksidente. Isang sasakyan na minamaneho ng tatay ko. Patuloy siyang nagsalita na parabang binabasa ang isang ulat na matagal na niyang kinabisado. Gabi nun, umuulan. Nag-overtake ang tatay ko sa isang kurbada. Hindi niya nakita ang tricycle ng tatay mo na paparating. Nabangga niya ito. Tumalsik ang tricycle at tumama sa puno. Napahawak si Alena sa kanyang bibig. Ang maluhang hindi niya namalayan ay nagsimula ng tumulo. Ang maimahe ay nabubuo sa kanyang isipan, ang dilim, ang ulan, ang pagbangga. Ang huling sandaling kanyang ama, ang tatay ko. Lasing siya nun, pag-amin ni Mateo. Ang boses ay puno ng hiya nang makita niya ang nangyari. Natakot siya. Tumakas siya.
He was a coward. Tumakas, ulit ni Alena. Hindi makapaniwala. Iniwan niya ang tatay ko na nag-agaw buhay. Tumango si Mateo, hindi makatingin sa kanya. Pero kinain siyang konsensya niya. Kinabukasan, inamin niya ang lahat sa lola ko kay Doña Elvira. At ang lola ko, para protektahan ang pangalan ng pamilya at ang kinabukasan ng kanyang nag-isang anak, ginawa niya ang lahat para pagtakpan ang krimen. Pagtakpan? Nangijinig na sabi ni Alena. So, nakbayat kayo ng bapulis, ng mga testigo. Hindi ko alam ang detalye, mabilis na sagot ni Mateo. Bata pa ako noon, ang alam ko lang. Ang pamilya namin ang sumagot sa lahat ng gastusin sa burol at libing ng tatay mo. At binigyan nila ng tulong ang tita mo para sa pag-aral mo. Biglang naugnay ang lahat sa isip ni Alena. Ang biglang pagbuti ng kanilang buhay kahit nawalan ng breadwinner. Ang pag-aral niya sa isang magandang eskwelahan, ang lahat ng iyon. Bayat pinsala pala. Dugo ang ipinambayat. At ang kasal? Tanong niya, ang boses ay basak na. Bakit kailangan pa nating ikasal? Iyon ang naging kasunduan ni Lola at ng tita mo, sabi ni Mateo. Isang paraan para tuluyan ng paisahin ang mapamilya. Isang paraan para masigurado na habang buhay kaming mananagot sa iyo. It was their twisted way of making things right. Atonement. Tumayo si Alena. Ang kalungkutan ay unti-unting napapalitan ng galit. Ang ngaluhang kanina ay dahil sa awa, ay ngayon ay dahil nasapot. Atonement? Tumawa siya ng paga. Pagtubos? Tinubos ninyo ang kasalanan ng tatay mo sa pamamagitan ng pagbili sa kinabukasan ko. Ginawa ninyo akong isang produkto sa isang transaksyon na puno ng kasalanan. Alena, please. Who what? Sigaw niya. Itinuro si Mateo. Ang pag-ibig ng magulang ko, ang buhay na nawala, ginawa ninyong isang negosyo. Ang kasal ay sagrado, Mateo. Pero para sa inyo, isa lang itong kontrata para pagtakpan ang isang krimen. Nakita niya ang sakit sa muka ni Mateo. Ang lalaki ay nasasaktan din. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pakialam. Kailan mo pa to nalaman? Tanong niya, ang boses ay malamig na. Ilang buwan bago ako tumakbong mayor, pag-amin nito, sinabi sa akin ni Lola ang lahat, na may responsibilidad daw ako sa iyo. At pumaya ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Alena. Pumaya ka sa kabaliwang to? Wala akong nagawa, halos pabulong na sagot ni Mateo. Utang ko sa kanya ang lahat. Utang ang pamilya natin ang buhay mo. Umiling-iling si Alena, habang patuloy na tumutulo ang kanyang maluha. Ang lalaking kasama niya sa pagsayaw kanina. Ang lalaking nagpangiti sa kanya. Ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kilig siya rin pala ang buhay na simbolo ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi ko alam. Sabi niya, habang umaatras palayo. Hindi ko alam kung paano kita haharapin ngayon. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng library, palabas ng main house. Bawat hakbang ay palayo sa kanya, palayo sa katotohanang sumisira sa kung anumang magandang namumuo sa pagitan nila. Iniwan niyang mag-isa si Mateo sa loob ng library. Napapalibutan ng mag-aaninong ng nakaraan at ng bigat ng isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa, ngunit siya ang nagbabayad. Lumipas ang 2 araw na parang may isang makapal na pader sa pagitan nina Alena at Mateo. Nag-iwasan sila sa lahat ng pagkakataon. Kapag naririnig ni Alena ang yaba ni Mateo sa labas ng guest house, hindi siya lalabas. Kapag alam naman ni Mateo na nasa hardin si Alena, mananatili siya sa loob ng main house. Ang kanilang kulwar ay mas lumala pa kaysa dati, ngunit ngayon hindi na ito dahil sa galit, kundi dahil sa isang mas malalim at mas komplikadong emosyon, ang bigat ng katotohanan. Sinubukan ni Alena na ipagpatuloy ang pag-asikaso sa kanyang mapapeles para sa Canada, ngunit hindi na siya makapag-focus. Ang masalita ni Mateo ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Tumakas siya. He was a coward. Ginawa niya ang lahat para pagtakpan ang krimen. Bayad pinsala. Hindi na niya kayang maniwala lang sa kwento ni Mateo.
Kailangan niyang malaman ang lahat para sa kanyang sarili. Isang umaga, habang alam niyang nasa munisipyo si Mateo, nagpasya siyang kumilos, pumunta siya sa public library ng San Isidro. Isang maliit at medyo luma ng gusali, pero dito nakatago ang na-arkives ng bayan. Miss, pwede po bang makita ang magalumang diaryo? Tanong niya sa librarian. Yung mga issue po mga 15 taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ang librarya ng may pagtataka, pero iginiya rin siya nito sa isang maalikabok na seksyon sa likuran. Doon, nakasalansan ang manakabikis na lumang diaryo. Nagsimula siyang mahanap. Inisa-isa niya ang mapahina. Ang amoy ng lumang papel ay nanunuot sa kanyang ilong. Pagkatapos ng halos isang oras, nakita niya ito. Isang maliit na balita sa isang sulok ng local section. Patsado 2 araw pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, local tricycle driver. Patay sa isang aksidente sa daan. Binasa niya ang bawat salita. Ayon sa ulat, si Ricardo Reyes, 42, ay natakpuang wala ng buhay sa tabingang kanyang tricycle na bumangga sa isang punongang akasya sa kahabaan ng National Highway. Ayon sa investigasyon ng pulisya, posibleng mabilis ang takbo nito at madulas ang kalsada dahil sa pag-ulan. Walang ibang sasakyang sangkot. Case closed. Walang ibang sasakyang sangkot. Pagsisinungaling. Ang buong ulat na ito ay isang malaking kasinungalingan, ngunit may isang detalye na pumukaw sa kanyang pansin. Nakasulat sa dulo nga artikulo. Ang biktima ay natakpuan ng isang magsasaka bandang alas 5 ang umaga. Alas 5 ang umaga. Naalala niya ang kwento ng kanyang tita Elena nun. Sabi nito, hating gabi raw umalis ng bahay ang kanyang ama para sa isang espesyal na biyahe. Kung hating gabi ito umalis, bakit alas 5 na siya natakpuan? At bakit malapit sa bayan ang lokasyon ng aksidente? Gayong ang biyahe niya dapat ay papunta sa kabilang baryo. May mga piraso ng puzzle na hindi magkakatugma. Umuwi si Alena sa mansyon na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito tungkol sa kasalanan nga Valderrama. Tungkol na rin ito sa makasinungalingang ipinunla sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Pagdating niya, naabutan niya si Doña Elvira na nakakape sa franda, tila naghihintay sa kanya. Saan ka galing? Hija? Tanong ng matanda. Ang ngiti ay kasing tamis ng asukal sa kape nito. Sabayan lang po, maikling sagot ni Alena. Mag-ingat ka sa paglabas-labas ng mag-isa, sabi ni Doña Elvira. Kilala ka na nga tao ngayon bilang asawa ni Mateo. Ano mang gawin mo ay sumasalamin sa kanya, sa aming pamilya. Isang babala na nakabalot sa isang paalala. Huwag po kayong mag-alala, Doña Elvira. Alam ko po ang lugar ko, sagot ni Alena. May diin sa salitang lugar. Ngumiti ang matanda. Mabuti kung ganun. Alam mo, Alena, malaki ang utang na loob natin sa isa't isa. Kami dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa nakaraan. At kayo, tumingin ito ng diretso sa kanyang mamata? Dahil sa kabutihang loob na ipinakita namin sa inyo sa kabilang lahat? We took care of you. Hindi namin kayo pinabayaan. Napakuyom si Alena ng kanyang manggapalat sa ilalim ng mesa. Ang kabutihang loob na sinasabi nito ay parang lason sa kanyang pandinig. Sana lang ay masuklian mo ang kabutihang loob na iyon sa pamamagitan ng pananahimik at pagiging isang mabuting asawa sa apo ko, pagpapatuloy ng matanda. Iyon lang naman ang hinihiling namin. Pagkatapos ng pag-usap na iyon, lalong nag-alap ang pagnanais ni Alena na alamin ang buong katotohanan. Pakiramdam niya ay may mas malaki pang lihim na itinatago sa kanya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Pumangon siya at naghalungkat sa kanyang magamit. Umaasang may makikitang kahit ano, isang lumang litrato, isang dokumento, wala siyang mahanap. Napaupo siya sa sahig, pagod at bagsak ang loop. Habang nakaupo, napatingin siya sa ilalim ng kama. May isang lumang-lumang kahon na gawa sa karton doon, isa sa mga dala niya mula sa kanilang lumang bahay.
Ito ang memory box ng kanyang ina, na hindi niya binuksan sa loob ng maraming taon dahil masakit pa rin. Dahil sa desperasyon, hinila niya ito palabas, maalikabok. Naglalaman ito ng malumang litrato, masulat ng kanyang ama para sa kanyang ina at iba pang maliliit na gamit. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang maliit na notebook. Kulay rosas na kupas na at ang mapahina ay naninilaw na. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay sa loob ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Ito ay isang talarawan. Nanginginig ang kanyang makamay habang binubuklat niya ang magkapahina. Nagbasa siya tungkol sa magkamasasayang araw sa magpangarap nila para sa kanya. At nang malapit na siya sa dulo, ang tono ng sulat ay nakbago. Naging puno itong pag-alala. Hanggang sa umabot siya sa huling entry. Ang petsa. Isang araw pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Ang masalita ay tila isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay may manggabahit ng luha. Minahay kong Alena. Kung binabasa mo to, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil sa aking kahinaan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alena. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Hindi aksidente ang pagkamatay ng papa mo. Hindi lang yon basta banggaan sa daan. Nakaupo si Alena sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader ng kanyang kwarto. Ang tanging ilaw ay nakmumula sa lampshade sa tabi ng kanyang kama na nagbibigay ng isang malungkot at naninilaw na liwanag sa buong silid. Hawak niya ang talaarawan ng kanyang ina na parabang ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Ang kanyang nga mata ay nakapako sa masalita. Nilulunok ang bawat letra, bawat pangungusap, na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang nga salitang kanyang ina ay parang isang bulong mula sa nakaraan, isang tini na puno ng sakit at takot. Hindi aksidente ang pagkamatay ng papa mo. Hindi lang yon basta banggaan sa daan, may kasama siya sa sasakyan. Isang kliyente. Pero ang toto, may usapan sila ng papa mo tungkol sa isang negosyo. Isang kontrata para sa construction materials na kukunin sana sa quarry ng mga Valderrama. Napahinto sa pahinga si Alena, quarry ng mga Valderrama, negosyo. Hindi lang ito tungkol sa isang lasing na nakmamaneho. May mas malalim pa. The mother's voice continues, filled with more urgency and fear. Nakaroon sila ng pagtatalo. Malaki ang perang nawala. Sinasabi ng papa mo na dinaya siya, na ang materyales na ibinigay sa kanya ay mababang klase. Nakasigawan sila sa loob ng tricycle. Huminto sila sa gilid nagdaan sa ilalim nag-ulan. Ang maimahe ay malinaw na nabubuo sa isipan ni Alena, na parabang nanonood siya ng isang lumang pelikula. Ang kanyang ama, galit at naninindigan para sa tama. Ang dilim, ang malakas na buhos ng ulan. The mother's voice begins to tremble, filled with sorrow. At doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Ang kasama ng papa mo ay isang Valderrama, hindi ang matanda, kundi ang anak, si Antonio. Bata pa, mainitin ang ulo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, itinulat ni Antonio ang papa mo. Napasinghap si Alena. Ang kanyang makamay ay nagsimulang manginig ng husto. Itinulak. The mother's voice breaks into a sob. Malakas ang pagkatulak. Nawalan ng balansa ang papa mo. At sa kanyang pagbagsak, ang ulo niya. Tumama ito sa isang malaking bato sa gilid ng daan. Nakita ko ang lahat mula sa malayo. Papunta sana ako para sunduin siya, pero nakita ko siyang bumaksak at hindi na gumalaw. Ang ngaluha ay bumuhos mula sa mga mata ni Alena. Dumadaloy sa kanyang napiski ng walang tigil. Hindi na ito ang malungkot na kwento ng isang aksidente. Ito na ang brutal na salaysay ng isang pagpatay. Isang ngit-ngit, isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman, ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. The mother's voice is now just a whisper, full of despair.
Natakot si Antonio. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. At ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Niyakap ko ang papa mo. Umiyak ako. Hanggang sa may dumating na isa pang kotse. Isang itim at eleganteng kotse. Bumaba mula doon ang ina ni Antonio, si Doña Elvira Valderrama. Doña Elvira, ang reyna, ang arkitekto. The mother's voice is full of defeat. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang bangkay ng papa mo. Nakita niya akong umiyak. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat. Lumapit siya sa akin. Hindi siya sumigaw. Malamig ang kanyang boses. Sabi niya, ako na ang bahala sa lahat. Para sa kinabukasan ng anak mo, mananahimik ka. Tinakot niya ako, Alena. Ginamit ka niya laban sa akin. At ako, dahil sa takot na baka may mangyari sa'yo, pumaya ako. Patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ang duwag mong ina. Iyon ang huling nakasulat. Nabitawan ni Alena ang tala-arawan. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Ang tunok na iyon ay parang isang martilyo na bumasak sa huling pirasong kanyang pagkatao. Hindi ito pagbabayad pinsala. Hindi ito pagtubos. Ito ay pagtatakip. Isang pagtatakip sa isang maruming krimen. Ang kasal nila ni Mateo ay hindi isang kasunduan ng pagsisisi. Isa itong selyo. Isang kadena na itinali sa kanya at sa kanyang pamilya para masigurado ang kanilang habang buhay na pananahimik. Ang pagmamahal na nagsisimula ng mamo sa kanyang puso para kay Mateo, biglang naging abo. Ang awa na naramdaman niya para dito, naging put. Ang lalaking iyon, ang pamilyang iyon, sila ang dahilan kung bakit lumaki siyang walang ama. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina sa kalungkutan at kasinungalingan. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likot ng kanyang palat. Ngunit ang maluhang napunasan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong punong ng galit. Kailangan niyang harapin si Mateo. Kailangan nitong malaman. Kailangan nilang malaman na alam na niya. Sakto namang may kumatok sa pinto ang kanyang kwarto. Alena? Ang boses ni Mateo. Ang boses na kanina lang ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanya, ngayon ay parang tunog ng isang demonyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita siya ni Mateo. Ang kanyang nga mata ay namumugto. Ang kanyang mukha ay basang-basang ang luha. Nakita rin nito ang tala-arawan na nakabukas sa sahig. Alena? Anong nangyari? Tanong nito, puno ng pag-alala. Lumapit ito at akmang hahawakan siya sa braso. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay nito, tumingala si Alena. Ang tingin sa kanyang mamata ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Mateo. Hindi na ito ang tingin ng kalungkutan. Hindi na ito ang tingin ng galit na nakita niya dati. Ito ay isang tingin ng purong-purong pagkamuhi. Isang tingin na kayang pumatay. Nakatayo lang si Mateo sa may pintuan. Ang kamay ay nanatiling nakaere, hindi makagalaw. Ang tingin sa mata ni Alena ay parang yelong tumutusok sa kanyang kaluluwa. Anong laman niyan? Tanong ni Mateo. Ang boses ay nanginginig habang nakaturo sa tala-arawan sa sahig. Hindi sumagot si Alena. Sa halip, dahan-dahan itong yumuko. Pinulot ang tala-arawan at walang salitang iniabot ito sa kanya. Naalangan man ay kinuha ito ni Mateo. Ang kanyang mata ay mabilis na tumakbo sa mahuling pahina. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap na isinulat ng ina ni Alena. Ang pagbabago sa mukha ni Mateo ay nakakatakot pagmasdan. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito. Mula sa pagkalito, naging hindi paniniwala. At mula sa hindi paniniwala, naging purong-purong pagkagimbal. Nabitawan niya ang tala-arawan.
Ang maliit na notebook ay muling bumagsak sa sahig, isang tahimik na saksi sa isa na namang buhay na nawasak. Hindi. Bulong ni Mateo habang umaatras na parabang napaso. Hindi totoo yan. Impossible. Ang tatay ko. Hindi niya kayang gawin yan. Tumawa si Alena, isang tawang puno ng sakit at kabaliwan. Hindi niya kaya? O ayaw mo lang tanggapin? Ayaw mong tanggapin na ang pamilya ninyo ay hindi lang maduwag na tumakas sa aksidente. Mamamatay tao kayo na nagtatago sa likod ng inyong pera at kapangyarihan. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Mateo. Hindi ko alam to. Alena, maniwala ka sa akin. Pakiusap niya. Ang boses ay basak. Ang alam ko lang ay ang kwentong sinabi sa akin ni Lola. I swear. Ang lola mo, sigaw ni Alena. Ang lola mong perpekto. Ang lola mong na-orkestrang lahat ng to. Siya ang demonyo sa likod ng lahat ng kasinungalingan. Sakto namang bumukas ang pinto sa kanilang likuran. Anong kaguluhan ito? Ang malamig at makapangyarihang boses ni Doña Elvira ay pumuno sa silid. Nakatayo ito ron. Sa kanyang eleganteng panggabing kasuotan, ang mukhay kalmado ngunit ang mamatari matalas. Nakita niya ang tala-arawan sa sahig. Nakita niya ang namumutlang mukha ng kanyang apo. At nakita niya ang naapoy ng mata ni Alena. Sa isang iglap, naintindihan na niya ang lahat. So, nalaman mo na, sabi ni Doña Elvira. Hindi ito isang tanong, kundi isang pag-amin. Wala man lang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa kanyang boses. Lumingon si Mateo sa kanyang lola. Ang mukhay puno ng sakit at pagtataka. Lola, totoo ba? Totoo ba ang nakasulat dito? Tumingin si Doña Elvira sa kanyang apo. Ang malamig niyang ekspresyon ay bahagyang lumambot, ngunit napalitan agad ng tigas ng isang matriarka na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Ginawa ko lang ang nararapat. Mateo, matigas niyang sabi, ang ama mo ay nakamali. Isang pagkakamali na sisira sana sa kanyang buhay, sa kinabukasan mo, sa pangalan ng pamilyang ito. Itinama ko lang ang mga bagay-bagay. Itinama? Halos hindi makapaniwalang ulit ni Mateo. Lola, isang tao ang namatay. At pinagtakpan ninyo ito na parang nagtapon lang kayo ngang basura. Huwag mo akong sigawan, apo. Tumaas ang boses ng matanda sa unang pagkakataon. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng madesisyon na kailangan kong gawin nun. Ginawa ko yon para sayo, para sa pamilyang to. Hindi, sigaw ni Alena na nagpabaling ng atensyon ng lahat sa kanya. Lumapit siya kay Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa matanda. Hindi ninyo ginawa yon para sa pamilya ninyo. Ginawa ninyo yon para sa sarili ninyo, para sa kapangyarihan ninyo, para mapanatili ang malinis ninyong pangalan na nabahira na palang dugo. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Bata ka, banta ni Doña Elvira. Wala kang karapatan. Utang mo sa amin ang buhay mo. Utang? Humalahak si Alena. Ang buhay ko ay pag-ari ko, pero ang buhay na meron ako ngayon, ang buhay na nawalan ng ama, ang buhay na punong kasinungalingan, yan ang utang ninyo sa akin, at hinding-hindi ninyo, yan mababayaran kahit kailan. Lumingon si Alena kay Mateo, na nakatayo lang sa gilid, paralisado sa mga revelasyon. At ikaw, sabi ni Alena, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Ikaw na nagpanggap na biktima rin. Ikaw na nagkunwaring nasasaktan din. Kasabwat ka rin sa lahat ng ito. Ang bawat pahingi mong tawad, ang bawat pagpapakita mong awa, lahat yan kasinungalingan. Alena, hindi totoo yan. Sinubukan ni Mateo na lumapit, na abutin siya. Huwag kang lalapit, sigaw ni Alena, na may kasamang puwersa na nagpaatras kay Mateo. Huwag mo akong hahawakan. Ang makamay ninyo, pare-pareho lang madumi. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, na sinasabayan ng malakas na kulok. Ang bawat kitlat ay nabibigay liwanag sa mga mukha nilang puno ng iba't ibang emosyon. Ang matigas na pagtanggi ni Doña Elvira,
ang nasasaktang pagkagimbal ni Mateo at ang nag-apoy na put ni Alena. Tumalikod si Alena. Naglakad siya papalabas ng kwarto, nilakpasan ang dalawang faldrama na parabang maestatwa lang sila. Saan ka pupunta? Sigaw ni Mateo. Uminto si Alena sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Sa impyerno, sagot niya. Ang boses ay malamig at walang buhay. O kahit saan, basta malayo sa inyo. At tuluyan na siyang lumabas, tumakbo papalayo sa mansyon, patungo sa malakas na buhos ng ulan, na parabang sinusubukan niyang hugasan ang lahat ng dumi at kasinungalingan na dumikit sa kanyang pagkatao. Ang ulan ay walang tigil. Ang bawat pata na tumatama sa bintana ngang murang motel room na tinutuluyan ni Alena ay parang isang paalala ngang galuhang ibinuhos niya kanina. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayakap sa kanyang matuhot, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang damit ay basa pa rin. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha, ngunit wala na siyang pakialam. Wala nang natira. Ang pangarap niyang Canada, parang isang malayong bituin na lang ngayon. Ang kalayaan, isang salitang wala ng kahulugan. Ang pag-ibig na nagsimulang umusbong, isa na lang ngayong mapet na lason sa kanyang puso. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Wala siyang maramdaman, manhit. Para siyang isang basag na salamin, pinagpira-piraso ang katotohanan. Sa kanyang tabi, sa ibabaw ng maliit na mesa, nakalatag ang isang bagay na matagal na niyang iningatan, isang plane ticket, isang one-way ticket papuntang Toronto. Ang flight ay bukas ng umaga. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang huling paraan para tumakas. Ang kailangan niya lang gawin ay sumakay sa eroplanong iyon at iwan ang lahat. Iwan ang San Isidro, iwan ang Mangga Valderrama, iwan ang multo ng kanyang nakaraan. Iwan si Mateo. Sa pag-isip pa lang ng pangalan nito, isang kirot ang muling naramdaman niya sa kanyang dibdib. Galit na galit siya sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng galit na iyon, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nasasaktan para dito. Ang mukha ni Mateo kanina nang malaman nito ang katotohanan ang pagkagimbal. Ang sakit hindi iyon pagpapanggap. Alam niya. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Kahit na biktima rin itong kasinungalingan ng kanyang lola, isa pa rin siyang Valderrama. At ang dugo nga, Valderrama ang pumatay sa kanyang ama. Kinuha niya ang tiket. Ang papel ay malamig sa kanyang madaliri. Ito na ang kanyang desisyon. Alis siya. Hiung âm thanh, chuyển cảnh. Sa mansyon ng mga Valderrama, maririnig ang tunog ng isang baso na nabasag. Samantala, sa library ng Valderrama, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang nabasa na baso sa sahig ay galing sa kamay ni Mateo. Ibinato niya ito sa pader sa tindingang kanyang galit at pagkadismaya. Nakatayo siya sa harap ng kanyang lola, na nakaupo lang sa isang silya. Kalmado pa rin ngunit may bakas ng pagod sa muha. Paano ninyo nagawa to, Lola? Sigaw ni Mateo. Ang boses ay paus. Paano ninyo nagawang mabuhay sa ganitong kasinungalingan sa loob ng maraming taon? Ginawa ko ang dapat gawin. Sagot ng matanda. Ang boses ay walang emosyon. Ang dapat gawin. Humalahak si Mateo ng walang saya. Sinira ninyo ang buhay ng isang buwang pamilya. Sinira ninyo ang buhay ko. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang pagtingala ko sa pangalan ng pamilyang to. Sa alaala ni Papa, lahat yon kasinungalingan. Ang pagiging isang leader ay nangangailangan ng sakripisyo, Mateo, sabi ni Doña Elvira. Sakripisyo o pagiging makasarili? Ganti ni Mateo. Hindi ninyo sinakripisyo ang kahit ano, Lola. Ang pamilya Reyes ang isinakripisyo ninyo. Si Alena ang isinakripisyo ninyo. At ngayon, nawala na siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang numero ni Alena, paulit-ulit. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang recorded voice na nagsasabing,
The number you have dialed is currently unavailable. Pinatay nito ang telepono. Nag-umpisa siyang maglakat-lakat sa loob ng library, hindi mapakali, na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Kailangan ko siyang mahanap, sabi niya sa sarili. Kailangan kong humingi ng tawad. Para saan pa? Tanong ni Doña Elvira. Tapos na ang lahat, alam na niya. Mas mabuti nang hayaan mo siyang umalis at manahimik. Manahimik, hinarap niya ang kanyang lola, ang mamatay ng lilisik. Sa tingin ninyo mananahimik na lang siya pagkatapos ng lahat ng to? Lola, hindi ninyo kilala si Alena. Lalaban siya. At sa pagkakataong to, nasa panig niya ang katotohanan. Biglang tumunong ang telepono ni Mateo, isang numero na pamilyar sa kanya. Si Lito, ang kanyang chief of staff, kahit hating gabi na, masama ang kutob niya. Lito, anong problema? Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Lito sa kabilang linya. Mayor, pasensya na sa abala. Pero may natanggap akong impormasyon. Isang dikumpirmadong source, pero mapagkakatiwalaan. Ano yon? Mukhang may nakuha raw na impormasyon si Congressman Romero. Isang malaking impormasyon tungkol sa pagkamatay ngang ama ni Ma'am Alena. Hindi ko alam ang detalye, Mayor, pero ang sabi, magpapatawag daw siya ng press conference bukas ng umaga. Ang mundo ni Mateo ay muling gumuho. Sabi niya, ilalabas daw niya ang baho ng Valderrama. Mayor, ano po bang nangyayari? Hindi na sumagot si Mateo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Romero, alam na ni Romero. Siguro hindi ang buong kwento, pero sapat na para sirain siya, sirain ang lahat. Nawala na sa kanya si Alena. At bukas, mawawala na rin sa kanya ang lahat ng kanyang pinahirapan. Ang kanyang posisyon, ang tiwalangang Matao, ang kanyang pangalan. Lahat ay nawala. Napopo siya sa sahig, sa gitna ng mga nabasak na bubok, napasabunot sa kanyang buhok sa tindingang pagkadismaya. Wala na siyang magagawa. Huli na ang lahat. Hindi natulog si Mateo ng gabing iyon. Matapos ang tawag ni Lito, nanatili siyang nakaupo sa sahig ng library sa loob ng halos 1 oras. Nakatingin lang sa kawalan. Ang masalita ay umulit sa kanyang isipan. Magpapatawag daw siya ng press conference. Ilalabas daw niya ang bahong Valderrama. Nawala na siya. Lahat ng pader na itinayo sa paligid niya ay gumuho na. Ang kanyang karera, ang kanyang pamilya, ang babaeng nagsisimula na niyang mahalin lahat ay nadudurog. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mateo na wala na siyang kontrol sa kahit ano. Ngunit sa gitna ng kadiliman at pagkadismaya, isang maliit na kislap ng liwanag ang biglang sumindi sa kanyang isipan. Kung guguhorin lang naman ang lahat, hindi ba't mas mabuting siya na mismo ang gumiba nito? Kung ilalabas din lang naman ni Romero ang katotohanan, hindi ba't mas may dignidad kung manggagaling ito sa kanya? Tumayo siya. Dinampot niya ang isang pirasong papel at isang ballpen mula sa kanyang mesa. Umupo siya at nagsimulang magsulat. Hindi bilang isang politiko na naghahanda ng talumpati, kundi bilang isang tao na magtatapat ng kanyang kasalanan. Isinulat niya ang lahat. Ang kwento ng kanyang ama, ang pagtatakip ng kanyang lola, ang kasal nila ni Alena. Isinulat niya ang katotohanan, gaano man ito kapait. Nang matapos siya, madaling araw na, tinitigan niya ang papel. Ito ang kanyang hatol, isinulat ng sarili niyang kamay. Lumabas siya ng library. Naabutan niya ang kanyang lola na nakaupo sa sala, nakatingin sa bintana, halatang hindi rin natulog. Anong plano mo, apo? Tanong ni Doña Elvira, hindi lumilingon. Gagawin ko po ang tama, sagot ni Mateo. Ang boses ay kalmado na at desidido. Isang bagay na dapat ginawa na natin 15 taon na ang nakalipas. Humarap sa kanya ang kanyang lola. May bakas ng takot sa mga mata nito sa unang pagkakataon. Mateo, huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Mas pagsisisihan ko po kung wala akong gagawin, sabi ni Mateo. Tapos na po akong magtago, lola. Tapos na po akong maging anino nga,
Kasalanan ng pamilyang to. Tumalikot siya at iniwan ang kanyang lola na natigilan sa sala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una, tinawagan niya si Lito. Lito, magpatawag ka ng press conference. Sa town hall, alas 10 ng umaga. Unahan natin si Romero. Pro Mayor, ano sasabihin natin? Nag-alalang tanong ni Lito. Ang katotohanan, sagot ni Mateo. Ang buong katotohanan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Hinanap niya ang numero ni Alena. Alam niyang malamang ay hindi nito sasagutin. Kaya sa halip na tumawag, nagtip siya ng isang maikling text message. Ang madali rin niya ay nanginginig. Alena, alam kong galit ka. At may karapatan ka. Walang kapatawaran ang ginawa ng pamilya ko, pero may isang bagay pa akong kayang gawin. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya kong ibigay sa inyo ang hustisya na matagal nang ipinakait. Ibabalik ko ang katotohanan sa ama mo. Alam kong wala na akong karapatang humiling, pero ito na ang huli. Kung nasaan ka man, sana mapanut mo. Alas 10 ang umaga sa San Isidro Town Hall. Pagkatapos nito, hahayaan na kita. Patawad sa lahat, Mateo. Pinindot niya ang send. Samantala, sa Ninoy Aquino International Airport, nakapila na si Alena sa check-in counter. Hawak niya ang kanyang pasaporte at ang plane ticket. Ang kanyang mamata ay namumukto pa rin, ngunit ang kanyang ekspresyon ay blanco. Ilang taon na lang ang nasa unahan niya. Malapit na siyang makalaya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loop ng kanyang bulsa. Ang teleponong pinatay niya kagabi ay binuksan niya ulit kanina para lang i-check ang oras. Nakita niya ang pangalan ng nag-text, Mateo. Gusto niya itong burahin, gusto niya itong balewalain. Ngunit may isang puwersa na nag-udiyok sa kanya na buksan ito. Binasa niya ang mensahe. Minsan, 2 beses, 3 beses, ibabalik ko ang katotohanan sa ama mo. Nagsimulang manginig ang kanyang makamay. Ang lalaking ito, na nasa bingit ng pagkasira, ay handang isakripisyo ang lahat ng natitira sa kanya para sa ama niya, para sa kanya. Next please, tawag ng babay sa counter. Si Jana. Tumingin siya sa counter, ang daan patungo sa kanyang pangarap, ang daan patungo sa paglimot. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang telepono. Ang mensahe ni Mateo, ang daan pabalik sa gulo, ang daan pabalik sa sakit. Ngunit, marahil, ang daan din patungo sa katarungan. Miss, are you checking in? Tanong gulit ng babae sa counter. Medyo nainip na. Napatingin si Alena sa malaking screen sa taas. Flight PR 118 to Toronto. Now boarding. Nagsimula nang maglakat ang mga pasahero papasok sa gate. Ito na. Ngayon o hindi na kailanman. Kinagat niya ang kanyang labi. Ang kanyang puso ay kumakarera. Tumakbo papalayo at iligtas ang sarili? O bumalik at harapin ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay? Ano ang pipilin niya? Ang conference hall ng San Isidro Town Hall ay puno ng mga reporter, cameramen at mga usisero. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at espekulasyon. Nauna nang nagpatawa ng press con si Congressman Romero sa kabilang bayan, ngunit ang biglaang anunsyo ng press con ni Mayor Valderrama mismo ay mas nakakuha ng atensyon. 2 press con sa isang umaga, tungkol sa isang tao. Ito ay isang media frenzy. Nakatayo si Mateo sa gilid ng entablado, sa likod ng kurtina, nakatingin sa dagat ng Matao. Ang kanyang mapalat ay pinagpapawisan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa tabi niya ay si Lito na may mukhang punong mapag-aalala. Mayor, sigurado po ba kayo dito? Tanong ni Lito sa huling pagkakataong. Pwede pa po tayong umatras. Pwede na itinidan niyang lahat. Umiling si Mateo. Tapos na ang pagsisinungaling. Lito. Tumingin siya sa kanyang tapat na staff. Anuman ang mangyari pagkatapos nito, salamat sa lahat. Tinapik ni Lito ang kanyang balikat.
Hanggang sa huli, Mayor, kasama niyo ako. Huminga ng malalim si Mateo at lumakat palabas ng kurtina. Pagapa niya sa entablado, ang ma-flash ng kamera ay sumabok na parang mapaputok. Ang tanong ay nagsimulang umulan mula sa mga reporter, ngunit itinaas lang niya ang kanyang kamay para patahimikin sila. Lumapit siya sa podium. Inilabas niya ang papel kung saan nakasulat ang kanyang confession. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, ibinulsa niya ito. Hindi niya kailangan ng script para sabihin ang katotohanan. Tumingin siya sa mga kamera, sa mamatang nakatutok sa kanya. Huminga siya ng malalim, handa nang isuko ang lahat. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa kabilangang ingay. Nagpatawag ako ng press conference na ito para linawin ang mag-aisyu na ibinabato sa akin. Pero hindi ako nandito para magdeni. Nandito ako para magdapat. Natigilan ang lahat. Ang bulungan ay humina. May isang kwento na kailangan ninyong malaman. Isang kwento tungkol sa pamilya ko. Isang kwento na nagsimula 15 taon na ang nakalipas. Sa kabilang dulo ng hall, sa may pintuan sa likuran, isang babae ang humahangos na pumasok, si Alena. Ang kanyang buhok ay medyo magulo pa mula sa pagmamadali. Suot pa rin niya ang damit na isinuot niya papuntang airport, ngunit ang kanyang mamata ay hindi na blanco. Ang ito ay puno ng isang bagong determinasyon. Nakita niya si Mateo sa entablado. Nakatayo ron mag-isa. Handa nang akuin ang isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Alena. Ang pagtakas ay hindi kalayaan. Ang kalayaan ay ang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Naglakad siya sa entablado akmang magpapatuloy na si Mateo sa kanyang pakukwento ng biglang may isang kilusan sa audience. Ang Matao ay naghihiwa-hiwalay para magbigay daan. Ang makamera ay nagsimulang lumingon sa kung sino ang dumarating at nakita siya ni Mateo. Para siyang nakakita ng multo, si Alena. Pumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Anong ginagawa niya dito? Bakit hindi siya umalis? Nagpatuloy sa paglakad si Alena. Hindi siya tumigil hanggang sa makaakyat siya nga entablado. Tumayo siya sa tabi ni Mateo, sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng lahat ng kamera. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Alena, bulong ni Mateo, hindi makapaniwala. Tumingin si Alena sa kanya. Isang tingin na puno ng sakit. Oh, ngunit mayroon na ring pag-unawa. Pagkatapos, humarap siya sa Matao. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium. Nanginginig ang kanyang kamay. Pero hinawakan niya ito ng mahigpit. Tumingin siya sa mga kamera. May isang kwento nga po na kailangan ninyong malaman. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa simula ngunit unti-unting tumatatak. At tama po ang mayor. Nagsimula ito 15 taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim. Ngunit hindi lang ito kwento ng pamilya Valderrama. Hindi lang ito kwento tungkol sa politika. Tumingin siya kay Mateo. At pagkatapos ay binalik ang tingin sa Matao. Ito ay kwento naming dalawa. At kami ang makukwento nito. Nang makasama. Kinuha ni Mateo ang isa pang mikropono. Tumayo siya sa tabi ni Alena. Hindi na bilang isang politiko at isang biktima, kundi bilang 2 taong pinakisangang isang masakit na nakaraan. At nagsimula silang magsalita. Hindi nagsinungaling si Alena. Hindi niya itinago ang krimen. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ama. Ang sakit, ang pagdatakip. Ngunit pagkatapos nun, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Oh, isang Valderrama ang pumatay sa aking ama, sabi niya habang tumutulo ang kanyang naluha. At isang Valderrama rin ang nagtago sa katotohanang iyon sa loob ng maraming taon. Isang kasalanan na hinding-hindi ko malilimutan. Tumingin siya kay Mateo na nakayuko na at umiyak na rin sa tabi niya. Pero ang lalaking ito na nakatayo sa tabi ko, pagpapatuloy ni Alena,
Ang lalaking ito na handang isuko ang lahat para lang itama ang isang pagkakamaling hindi naman siya ang gumawa, hindi siya ang ama niya, hindi siya ang lola niya. Siya si Mateo. Hinawakan ni Alena ang kamay ni Mateo sa harap ng lahat. Mahigpit. Ang kasalanan ng nakaraan ay hindi dapat maging kasalanan ng kasalukuyan. Ang paghihiganti ay hindi magbabalik sa buhay ng ama ko. Pero ang pagpapatawad. Marahil, ang pagpapatawad ang magbibigay sa amin ng kapayapaan. Tumingin siya sa mga kamera sa buong San Isidro, sa buong mundo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan naming dalawa. Ang alam ko lang, dito magsisimula ang paghilom. Hindi sa pagtakas, kundi sa paharap at haharapin namin ito nang makasama. Ang buong hall ay tahimik. Pagkatapos ngang ilang sandali, isang tao mula sa audience ang nagsimulang pumalakpak, sinundan ng isa pa. At isa pa, hanggang sa ang buong conference hall ay umalingaw sa palakpakan. Hindi isang palakpak ng paganga sa isang politiko, kundi isang palakpak ng respeto sa dalawang taong nagpakita ng hindi kapani-paniwalang tapang at pag-ibig. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula sa araw na iyon sa town hall. Ang araw na binago ang lahat. Gayang inaasahan, sumabog ang eskandalo. Ang pangalan ng Nga Valderrama ay nabahiran ng matinding dungis. Si Doña Elvira ay humarap sa makaso at bagamat hindi siya nakulong dahil sa kanyang edad at mga koneksyon, ang kanyang kapangyarihan at impluensya sa San Isidro ay tuluyan ng naglaho. Si Mateo kahit hindi nasampahan ng kaso, ay kusanang nakresin sa kanyang posisyon bilang mayor. Alam niyang iyon ang nararapat. Ang tiwala ng bayan ay isang bagay na kailangan niyang muling paghirapan, hindi bilang isang politiko, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang mansyon ng Valderrama, ang simbolo ng kanilang kapangyarihan at ng kanilang madilim na lihim, ay naibenta na. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbagsak, may isang bagay na muling isinilang. Mas malalim pa ngang konti, Teo, sigaw ni Alena habang nakangiti. Pawis na pawis si Mateo habang nahuhukay ng lupa gamit ang isang pala. Nasa tabi niya si Alena na may hawak na isang maliit na puno ngangga. Sigurado ka bang dito natin to itatanim? Tanong ni Mateo habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Oo naman, sagot ni Alena. Para sa paglipas ng mataon, habang lumalaki ang bahay natin, sabay din nating makikitang lumalaki at namumunga ang punong to. Tumingin sila sa kanilang paligid. Isang malawak na lote na may tanawin ng maburol ng San Isidro. Ito ang lupain na binili nila mula sa pinagbentahan ng mansyon. Dito, sa lupang ito, itatayo nila ang kanilang pangarap. Isang maliit na bahay, isang simpleng buhay. Ang isang bahagi ng pera ay ginamit din nila para itayo ang Ricardo Reyes Foundation, isang maliit na organisasyon na nagbibigay ng scholarship at tulong sa mga anak ng mga ordinaryong manggagawa sa San Isidro. Iyon ang paraan nila ng pagbibigay-pugay sa ama ni Alena at pagtulong sa komunidad. Minsan, binibisita nila ang puntot ng ama ni Alena. Tahimik lang silang mag-alay ng bulaklak at kandila. Walang maraming salita. Ang pagpapatawad ay hindi isang beses na pangyayari, isa itong proseso. At araw-araw, pinipili nilang pareho na magpatawad at maghilom. Matapos itanim ang puno, umupo silang makatabi sa damuhan, pinapanot ang papalubok na araw. Ang kulay kahel na langit ay nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa kanilang mga mukha. Naalala mo ba, yung unang araw na nagpunta ako sa opisina mo? Biglang tanong ni Alena. Napanggiti si Mateo. Paano ko makakalimutan, John? Alos gusto mo na akong sakalin? Kasi naman sinira mo ang pangarap kong tsanada, biro ni Alena. Sabi ni Mateo, kung bibigyan kita ng tiket ngayon, alis ka pa ba? Tumingin si Alena sa kanya. Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Umiling si Mateo at ngumiti. Kinuha niya ang kamay ni Alena. Hindi na kita papakawalan pa.
May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang simpleng singsing na silver na may isang maliit at eleganteng bato. Alam kong kasal na tayo sa papel, panimula ni Mateo. Ang boses ay seryoso at punong pagmamahal. Pero ang kasal na yun ay simbolong isang kasinungalingan. Gusto kong bago, isang simbolo na galing sa katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alena. Ang tadhana ang nagdala sa atin sa isa't isa sa maling paraan. Pero ngayon, gusto kong piliin ka, hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa konsensya, kundi dahil mahal kita. Nagsimulang mamu ang nga luha sa mga mata ni Alena, ngunit ngayon ang nga ito ay luha ng kaligayahan. Alina Reyes, sabi ni Mateo, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you marry me? Again. And this time, for real and for good. Hindi na kailangan pang sumagot ni Alena. Tumango siya habang ang ngaluha ay malayang dumadaloy sa kanyang napisngi. Teo, bulong niya. Isinuot ni Mateo ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Niyakap nila ang isa't isa, mahigpit. Sa paglubo ng araw, sa ibabang lupang pagtatayuan nila ng kanilang kinabukasan, isang bagong simula ang nabuo. Isang simula na hindi perpekto, isang simula na may mapaklat ng nakaraan, ngunit isang simula na tunay. Isang simula na sa wakas ay sa kanila lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alena at Mateo. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tadhana ay maaring ang magtagda ng ating naunang hakbang, ngunit nasa ating makamay pa rin ang kapangyarihang piliin ang landas na ating tatahakin. Ipinakita nila sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa isang perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang isang magulong katotohanan at sa lakas na magpatawad kahit na ang sugat ay napakalalim. Ang paghilam ay hindi madali, ngunit ito ay laging possible kapag pinili nating gawin ito nang makasama. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Naway nabigyan kayo ng aral at inspirasyon ng kwento ni na Alena at Mateo. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? Naranasan niyo na rin po bang magpatawad para sa kapayapaan ng inyong puso? Ay comment niyo lang po sa ibaba at sabihin niyo na rin po kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. At siyempre, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, ay share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Ay click niyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mabagong upload. Muli, mula po sa amin dito sa inyong paboritong channel, maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam!